So mga kapatid, if you look at the back of your page, dito po tayo sa paragraph 3. Paragraph 3. And sabi ho dito, sa iisang banal at walang hangganang Diyos, mayroong tatlong persona, ang Ama, ang Salita o Anak, at ang banal na Espiritu. Sila ay isa sa kabuuan, sa kapangyarihan at sa kawalang hanggan. Ulitin ko ho. Sila ay isa sa kabuuan, sa kapangyarihan at sa kawalang hanggan. Sa wikang English, they are one in being or one in substance, in power, and in eternity. Okay? So ngayon, kung pag-aaralan po natin yung ibig sabihin po na sila po ay isa sa kabuuan, ano kaya po ang ibig sabihin po niyan? Well, yung ibig sabihin po na isa sa kabuuan is another way of saying, iisa po sila pagdating po sa kalikasan, their nature, their being, bilang Diyos. In English, we would translate this as substance or being. Okay? Substance or being. Kung tatanungin po natin, sino po ba ang Diyos? Ang Diyos po ay makapangyarihan, ang Diyos po ay walang hanggan, ang Diyos po ay pinakamatalino sa lahat, ang Diyos po ay soberano. When we say those descriptions and attributes, what we are really saying, that is the very substance, the being, or we could also say, the essence of God. Now, kapag sinabi po na ating mga kapatid na Reformed Baptist, na ang banal na Trinidad o ang Diyos ay isa sa kabuuan, what they mean by this is that nais po nila i-clarify that bagamat ang Diyos po ang tunay na Diyos na ipinahayag sa pamagitan ng tatlong persona, it does not mean na tatlo ang Diyos, kundi isa lang. Isa lang ang Diyos na ipinahayag sa pamagitan ng tatlong persona. So bakit po kailangan sabihin ang banal na Trinidad, three persons in one, ay isa po sa kabuuan? It's because when we speak about God, lagay ko lang po God here, when we speak about God, God is one pagdating sa substance, one pagdating sa being, one pagdating sa essence. Nang ibig sabihin, what makes God, God? Well, He's all-powerful. He's all-knowing. He's all and everywhere. He's omnipotent, omniscient, omnipresent. Na kung tatanungin po natin, ilan ang ganon? Ilan ang all-powerful, all-knowing, all and everywhere? Ilan yun? And the Bible says, isa lang. And where do you find that in the Word of God? Well, kung babasahin po natin ang Deuteronomy, chapter 6, Deuteronomy chapter 6, beginning at verse 5, or verse 4, Deuteronomy 6, verse 4. Sabi po ng Biblia, Deuteronomy 6, verse 4, makinig kayo o mga mamamayan ng Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So that means, hindi po sinasabi po ni Moises po dito that walang banal na Trinidad, but what Moses is saying, sa lahat na mga naturingan mga Diyos-Diyosan, sa lahat na mga Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran ng mga pagano, iisa lang ang tunay na Diyos. And that is Yahweh. Bakit po?
Dahil siya lang ang all-knowing, siya lang po ang buhay, siya lang po ang eternal, siya lang po ang everlasting, siya lang po ang sovereign. So nung sinabi po na ating mga kapatid, sila ay isa sa kabuuan, in that one substance of God, may tatlo na may ganyang klaseng kalikasan. And that is Father, Son, Spirit. Kasi the question earlier was, what makes God God? He's all-powerful. He's all-knowing. He's everywhere. So sino po in that one being of God ang may ganitong klaseng mga katangian? According to Scripture, Father, Son, and Spirit. Wala nang iba. Pero dagdag pa ng ating mga kapatid, sila ay isa sa kabuuan at sa kapangyarihan. Alam natin that God the Father is often called in the Old Testament as God Almighty. Lagi po siya tinatawag Almighty. But what about Jesus? Kasi since Jesus is God at iisa ang kanilang essence bilang all-powerful, all-knowing, and everywhere, saan natin mababasa sa Biblia na si Jesus ay tinawag mighty? Well, in Revelation chapter 1, dito ho natin makikita. Revelation chapter 1. And let's begin here in verse 8. Revelation chapter 1, beginning at verse 8. Sabi po ng Biblia, ang Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at maging si hinaharap. Kaya sinabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. In English, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Now, depende po sa English translations po niyo. If this verse is colored red, sino ho nagsasalita? It's Christ. So it's quite clear na si Kristo, being in the one essence and substance of God, dahil siya ay Diyos din, sabi ng Biblia, He is also Almighty. Pero here's another question. Kung si Kristo po is Almighty, that's Revelation 1:8, what about the Holy Spirit? May nababanggit po ba that the Holy Spirit is Almighty? Dito po tayo in the book of Job, chapter 33. The book of Job, 33, beginning at verse 4. Job 33, beginning at verse 4. Sabi po ng Biblia, ang Espiritu ng makapangyarihan Diyos ang gumawa sa akin at nagbigay buhay. Ulitin ko ho, ang Espiritu ng makapangyarihang Diyos ang gumawa sa akin at nagbigay buhay. In English, the Spirit of God has made me. The breath of the Almighty gives me life. So sino po yung Almighty na tinutukoy po dito? It's the Spirit of God. So ang Espiritu po ng Diyos ay tinatawag din po Almighty. So napakalinaw, the Father in the Old Testament is always called Almighty God. Mighty God. Kung hindi ako nagkakamali, sa Hebrew, they call this El Gibor, the one who is mighty. Okay? Or minsan, El Shaddai, the Almighty One. Right? Ngayon, with that being said, here are some references na makikita ho natin na sila po ay iisa sa kabuuan in power and in authority. Pero may nabanggit din po dito, hindi lang po sa kapangyarihan at sa kawalang hanggan. That means they are also eternal. It's clear na ang Diyos, from everlasting to everlasting, He is God. Napakalinaw po nun.
Kung sasabihin po natin as for God the Father only, walang kaso ho yun. We will not argue. But what about the Son? Where do we find in the Bible na si Kristo po has always been everlasting? He has always been eternal. Now, a good reference point, of course, is the Gospel of John. Dito po tayo sa John chapter 8. John chapter 8. Talatang 57. John chapter 8, verse 57. John 8, verses 57 and following. Sabi po na salita po ng Diyos in John 8, verses 57 and following. Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa kanya, wala ka pang 50 na taon, paano mo nasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Dahil dito, pumulot ng mga bato ang mga tao upang batuhin siya. Pero nakapagtago si Jesus at umalis sa templo. Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Now, ano ho ibig sabihin po nun? Jesus is talking about His pre-existence. Hindi ka pwede magkaroon ng estado of pre-existence if you are not eternal by nature. Ano po bang ibig sabihin ng pre-existence? Bago siya naparito sa mundo, where it's surrounded by time and space, nasaan siya? In eternity. Eternity has no time, and in the realm of God, there is no space. It's a spiritual realm. Pero hindi pa ho natapos dyan. Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7. And let's begin in verse 24. Hebreos 7, talatang 24. Hebreos 7, talatang 24. Sabi ho dito, ngunit si Jesus ay walang kamatayan. Kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maililigtas o kaya maililigtas niya ng lubos ang sino mang dumalapit sa Diyos pamagitan niya. Now here it is. Dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Now, before we move on to the Holy Spirit, kapag meron po tayo mga nakausap ng mga tao na hindi naniniwala na si Kristo ay may walang hanggan na kalikasan, you just go to the book of Hebrews. Dahil ang book of Hebrews ay punong-puno ng mga depensa tungkol sa pagiging walang hanggan ni Jesus. Another example is Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. And let us start here in verse 10. Hebrews chapter 1, verses 10 and following. Napakalinaw po nito. Tignan niyo po yung sinasabi ng Ama tungkol kay Kristo. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit, titiklopin mo ang mga ito tulad ng isang balalbal at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago at mananatili kang buhay magpakailanman. So we have in Hebrews 1:10 to 12. And then you also have one in 7:24 and 25. But another ultimate question is, we know the Father is eternal, we know the Son is eternal. What about the Spirit? Well, pwede naman ho natin sabihin, hindi naman siya nagkatawang tao, pero you need a verse. Hindi lang, kailangan may verse. And ang kasagutan, nasa Hebrews din. Hebrews chapter 9. Beginning at verse 14. Hebrews chapter 9, beginning at verse 14.
Sabi ho dito, kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo, sa pamagitan ng walang hanggang banal na Espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Sa gayon mga kapatid, nung sinabi na ating mga Reformed Baptist na sila ay isa sa kabuuan, sa kapangyarihan at sa kawalang hanggan, napakalinaw sa Biblia that these statements ay nakasaad sa Biblia. God is one in the sense of substance, not person, but substance. At ano po yung substance? He's all-powerful, all-knowing, He's everywhere, He's holy, He's perfect. Sino po ang may ganyan? Yung isang tunay na Diyos. At sino sila? Father, Son, and Spirit. So the Trinity ay hindi tatlong Diyos, but one. Now, before we close, Pastor, how does 3 become 1 and how does 1 become 3? Ang sagot, I don't know. God is God. That's a mystery. Kung mauunawaan ko lang why God is 3 and why 1 is 3, then ako ang Diyos. But the Bible says, as far as the heavens are from the earth, so is God's ways higher than ours. Amen? So with that being said, does anyone have any questions this afternoon? Any questions? Please, no questions about why there are 3. Okay? Hindi ko sasagutin yun. Any questions? Kuya? Yung may pako si Jesus sa cross, sabi niya, God, why have you forsaken? Bakit? Explanation lang po. Yeah. Sa isang banda, kuya, sinabi po ng ating Panginoon yon para matupad yung sinasabi in the book of Psalms. Kung hindi ako nagkakamali, I think it's Psalm 22 or Psalm 24. It's one of those 2 chapters. I think it's Psalm 22. Sabi doon, why hast thou forsaken me? Hindi nangangahulugan that iniwan ng Ama si Jesus because it's quite clear, mahal niya ang anak. And sabi din sa Psalm 16, hindi niya pababayaan ang kanyang lingkod sa libingan. But yung expression ay maaari nagbibigay ng isang pahiwatig that naramdaman ni Kristo yung tindi ng galit ng Ama. Kaya niya nasabi yung, kasi yung statement of forsaking, lalo na sa lumang tipan, is another way of saying, left for judgment. So si Kristo, when He was on the cross, sinabi niya, why hast thou forsaken me? I believe that yung ibig niya po sabihin doon is that, not forsaken na pinabayaan siya ng Diyos, kundi He is now left for judgment. So in other words, yung parusa na dapat sa atin, napunta kay Kristo. Yeah. Kasi after that, kuya, kinakausap pa niya ang Ama eh. So I wouldn't say it's literally na iniwan siya. But He was left for judgment. So I will see some other, yung ginagamit nilang scriptures na Jesus is not God. Oh, well, napakarami ng mga teksto na nagpapatunay that He is. So, yeah, talaga hindi mawawalan ng Antikristo, kuya. Never mawawalan. At least on this side of life. Okay, thank you. Anyone else, sis? Eternal Father. Yeah, so this goes back to sa lesson natin kanina. Kung natatandaan po natin, in your English translation, in 2 Kings chapter 16, ano ang sabi ni Ahaz dun kay Tiglath-Pileser? I am your son, you are my father. So ngayon, that means, itinuturing niya si Tiglath-Pileser as his father in the sense, ikaw na mamumuno sa akin. But the problem is, temporal king
lang si Tiglath-Pileser. Mamamatay siya. So ngayon, ang ipinakita ng Diyos bilang tanda, huwag ka magtitiwala sa tao, magtiwala ka sa akin. And here is the sign. A virgin shall conceive, his name shall be Emmanuel, pero hindi siya matatapos kay Maher-Shalal-Hashbaz. Kundi tignan mo yung katangian ng totoong Emmanuel. He is everlasting Father, which means He is the King that will reign forever. Kasi Father in the ancient Near East, meron po sila tinataglay na parang rulership. Kung natatandaan natin the ancient Near East background, may vassal, may suzerain. So si Ahaz, bilang vassal, nagpaalipin siya dun sa suzerain, which is yung ama niya, Tiglath-Pileser, the Assyrian. Pero ang sinasabi ng Diyos, huwag ka magtitiwala sa isang ama na may hangganan. Magtiwala ka dito kay Emmanuel, na siya yung walang hanggan na ama. He is the everlasting King. All your kings will die. This will not. Yeah. So that's how I understand that one. Yeah. So kaya ba nasabi ni Mateo doon sa Mateo 23, verse 9, na huwag mo tatawagin sino man, dahil may hangganan ang mga nandito sa lupa. Yung naman siya doon, ano ba yun? To a certain degree, pero iba po yung paggamit ng mga, yung salitang ama sa lumang tipan, sa ama sa panahon ni Kristo. Kasi yung sa lumang tipan, ginagamit po yun sa ancient Near East, which means, ito na ang hari ko. Pagdating po natin sa mga Parseo in the time of Christ, ang ibig sabihin po ng ama, siya yung kinikilala mo na parang pinakamataas na guro. Yung talaga kagalang-galang, respetuhin siya. Pero sabi nga ni Kristo, isa lang yung dapat mo ginagalang to that degree. And that is the Father. Yeah. Pero yung salitang ama is not necessarily bad kung hindi natin ibig sabihin yung ibig sabihin ng mga Parseo. Oo, kasi Yeah. yun ang binanggit ni Kristo yata. Huwag mong tatawagin ang mga dito sa lupa. Isa lang ang man na sa langit. Yes. Sa konteksto ng paggalang na parang ginodiyos mo na. Yeah. Opo. Very good.